Ang unang bagay na ginawa ko pagkatapos kong maging zombie ay ang mangolekta ng gatas at diaper. Dahil nagampun ako ng isang sanggol na tao. Pero hindi ko inasahan na ang sanggol na ito ay muling isinilang na bilang isang emperatris ng tao. Sa kanyang nakaraang buhay, siya ay nakipaglaban sa iba't ibang dako at pinagdaanan ang napakaraming pagsubok sa buhay at kamatayan. Pumatay siya ng hindi mabilang na makapangyarihang dayuhan. Sa huli, siya ay namatay sa kamay ng reyna ng Starry Worm Tribe dahil sa pagkapagod. Ngayon, muling isinilang sa simula ng apokalipsis 50 taon na ang nakalipas. Ngunit naging isang sanggol siya. At ako ay kaagad na inatake ng mga zombie sa paglipat ko. Nang muli akong magbukas ng mga mata, natagpuan kong naging isang sabik na zombie ako. Ngunit nanatili pa rin ang aking kamalayan bilang tao. Araw-araw, umaasa akong kumain ng frozen meat mula sa refrigerator para maibsan ang gutom. Habang ako ay karaniwang naghahanap ng pagkain, natagpuan ko na may isang sanggol na 5 hanggang 6 na buwan ang laki sa silid na ito. Sa loob ng bahay, makikita ang maraming laruan at damit ng mga bata. Nakaayos pa sa bedside table ang gatas na bulok na. Ngunit tila ang dugo sa sala ay nag-aabiso na. Marahil ang mga magulang ng munting bata ay nahulog sa masamang kapalaran. Sandali, si Jiroksu ay naguguluhan at gustong umiyak ng walang luha. Hindi niya akalain na siya ay mahihirang na muling isilang. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay hindi ang mga masayang magulang, kundi ang mga nakakatakot na gutom na zombie. Sa kanyang nakaraang buhay, kayang-kaya niyang wasakin ang mga patay sa isang iglap. Ngunit ngayon, siya ay isang sanggol na walang kakayahang labanan. Sa katunayan, matagal na siyang hindi kumain. Dagdag pa ang matinding takot sa mga sandaling ito. Si Jiroksu ay nawalan ng ulirat sa takot at gutom. Matagumpay siyang nawalan ng malay. Nakatingin ako sa munting batang ito na hindi umiiyak o nagwawala. Ganito ba ako kakakatakot? Hindi ba siya natatakot sa akin? Agad akong nag-extend ng kamay upang suriin ang paghinga. Nang makita kong mayroon pang humihinang buhay, nakahinga ako ng maluwag. Nakatingin sa higaan ng sanggol sa isang maliit na buhay na humihinga pa. Maraming emosyon ang lumipas sa aking isipan. Marahil ay hindi pa tapos ang kapalaran mo, maliit na bata. Pero hindi ka dapat ipinanganak sa ganitong nakakatakot na mundo ng katapusan. Ang maliit na batang ito ay tiyak na gutom na sa mahabang panahon. Nang makita ko ang sanggol na kahit umiiyak ay hindi makaiyak dahil sa gutom, biglang bumuhos sa aking puso ang isang damdamin ng awa. Sa isang paraan, ako at ang sanggol na ito ay hindi ba't isang uri ng tao. Bigla na lang akong napadpad sa mundong ito na hindi ko kilala. At ako ay sobrang malas na naharap sa krisis ng zombie sa katapusan ng mundo. Kaya't nagpa siya akong alagaan ang maliit na sanggol na ito. Sa kabila ng ganitong sirang mundo ng katapusan, ako ay may kasama na sa wakas. Kahit na ako ay nahawaan ng virus at naging zombie. Pero hindi ko kailanman inisip na ako ay naging halimaw na sabik sa dugo. Nang makapag-isip ako, doon ko lang napagtanto na ang may-ari ng bahay na ito ay patay na ng hindi bababa sa 2 araw. Ang maliit na ito ay matagal nang hindi kumakain. Kailangan munang makakuha ng gatas na maiinom. Ang sanggol na kasing edad ng 7 buwan ay talagang napakaliit. Ang iba pang pagkain ay hindi maaring tunawin. Kailangan na lang uminom ng gatas. Ang gatas na lalagyan sa tabi ng kama ay ubos na. Kailangan na lang lumabas at maghanap. Matapos akong umalis sa silid-tulugan, isinara ko muli ang pinto ng bahay. At inilipat ko ang mabigat na sopa mula sa sala sa harap ng pinto. Matibay itong nakaharang sa pinto ng silid-tulugan. Pagkatapos pumunta ako sa kusina. Pero dito, walang pagkain. Isipin mo na ito'y tama. 1 buwan na mula nang sumabog ang zombie outbreak. Siguradong naubos na ang pagkain. Marahil ang mga magulang ng maliit na ito ay lumabas para maghanap ng pagkain at doon nangyari ang hindi maganda. Saka walang magawa. Wala akong magawa kundi tingnan ang mga itaas na palapag. Pagdating sa ika-5 palapag, gumamit ako ng pangpunit at sinira ang kandado upang buksan ang isang pintuan ng seguridad. Nang makita ko ang tanawin sa loob ng kwarto, natigilan ako. Nakakita ako ng isa pang babae na nag-zombie sa loob ng kwarto. Ang puting bestida sa katawan niya ay matagal nang nabahiran ng dugo. Nang marinig ang ingay, mabilis siyang tumakbo patungo sa pintuan. Ngunit nang makita ang nakatayo sa labas, kapwa niya ito, agad na umalis ang zombie na parang hindi matanggap ang sitwasyon. Pagdating ko sa loob ng bahay, nakita ko. Ang sahig ng sala ay puno ng mga bakas ng dugo. At may isang bangkay ng tao na halos 1 metro ang taas. Maliwanag na ito ay pagkatapos ng pagsabog ng mga zombie. Ang may-ari ng bahay ay naging zombie. Ang kanyang pinakamamahal na anak noong buhay pa ay naging pagkain sa tiyan ng zombie. Nakatayo ako sa aking pwesto at hindi kumilos ng matagal. Ang buong katawan ko ay nahulog sa katahimikan. Naalala ko ang maliit na nilalang na nakita ko kanina. Kung hindi iyon sanggol na nakasara sa silid-tulugan. Natatakot akong ganito rin ang mangyayari. Marahil ito ay isang swerte sa kapalaran. Bagamat ang maliit na bata ay ipinanganak sa ganitong mundo. Ngunit hindi bababa sa nakatagpo siya ng isang zombie na hindi kumakain ng tao. Pagkatapos, pumunta ako sa kusina. Sa wakas, nakahanap ako dito ng 2 lata ng gatas na hindi pa nabuksan. At nakakita rin ako ng 2 kilo ng sariwang karne na hindi pa nabubulo. Ang may-ari ng bahay na ito ay dapat na naging zombie noong panahon ng wakas. Kaya't ang mga pagkain sa bahay ay nananatiling buo. Ilagay ang mga ito sa backpack. Tumingin ako sa zombie na patuloy na naglalakad sa pintuan. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, dumating ako sa likuran ng zombie.
Ang hawak kong pangpukpok ay biglang tumagos sa ulo ng zombie. Pinakawalan ito ng lubusan. Si Jiroxu na nawalan ng malay. Sa kanyang pagkalito, naramdaman niyang may mga matamis na amoy na patuloy na pumapasok sa kanyang bibig. Ang matinding amoy ng gatas. Nagbigay kay Jiroxu ng isang sandali ng pagkabihag. Samantala, ang katawan na matagal nang nagugutom, agad na sumipsip sa matamis na ito na matagal nang nawala. Nakakuha ng kaunting pandagdag na enerhiya. Sa wakas ay nahirapan si Jiroxu na buksan ang kanyang mga mata. Napansin niyang labis na nagulat, na hindi siya namatay sa kamay ng mga zombie. Ang mas kakaiba pa ay, ang nakakatakot na zombie na may nakasusulasok na ulo, ay ginagamit ang kutsara upang pakainin ang sarili ng inumin. Nasa panaginip ba ako? O baka ako'y nagugutom na nagiging ilusyon na may kaunting hindi makapaniwala na nakatingin sa harap ng isang zombie na tila isang nurse. Sa alaala ng nakaraang buhay ni Jiroxu, ang mga zombie ay lahat isang grupo ng walang isip na mga nilalang na tanging dugo lamang ang alam. Pagkatapos ng pagsabog ng zombie crisis, maraming kaibigan at kasama si Jiroxu ang namatay sa mga zombie. Maging si Jiroxu ay nakapagayos ng maraming sugat mula sa mga sumusunod na zombie, kaya't nalugmok na sa katinuan ang mga kasama. Kaya nang makita niya ang zombie sa sandaling iyon, alam ni Jiroxu na siya ay nasa panganib. Ang grupong ito ng mga walang pusong nilalang na sumusugod, hindi sila magpapatawad sa kanya dahil siya ay isang sanggol. Ngunit hindi niya inisip na hindi lamang siya nakain. Ang zombie na ito ay tila pinapakain pa siya. Paano kung alam ng zombie na dapat niyang palakihin siya bago siya kainin? Habang ako'y nagpapakain ng gatas sa sanggol, nang makita kong muling bumuka ng mata ang munting nilalang, ako'y nakaramdam ng ginhawa. Hanggang sa matapos kong pakainin ng gatas. Ngunit natagpuan ko na ang munting nilalang ay nakatitig pa rin sa akin gamit ang malalaking mata. Sa hitsura niya, malinaw na hindi siya busog. Hindi ba? Kaya mo bang uminom ng ganito sa iyong maliit na katawan? Sabik akong nagtanong. Pero nalimutan niyang siya ay isang mga zombie ngayon. Hindi siya makapagsalita. Makakapagsalita lamang ng ilang malabo at mababang ungol. Nakatakot ito kay Ruxu. Anak, ang taong ito ay talagang gustong ipabuwal ako pagkatapos kong makakain ng mabuti. Si Ruxu na kanina lamang ay nakahinga ng maluwag. Nang marinig ang mababang ungol ng zombie, siya ay muli nang nakakaramdam ng tensyon. Nang siya ay handa na sa posibilidad na makagat. Ngunit napansin niya na ang zombie ay lumiko at umalis. Kasunod nito, narinig ulit ni Ruxu ang tunog ng paghahalo. Matapos ang ilang saglit, nagdala ako ng isang bagong mangkok ng gatas na pulbos. Si Ruxu ay medyo naguluhan. Ito ay isang kakaibang sitwasyon na siya ay unang naranasan, kahit na may kaunting takot at pag-aalala sa kanyang puso. Ngunit ang kanyang katawan ay kusa pa ring tumanggap. Sa ganitong paraan, nagbigay ako ng 3 mangkok ng gatas na pulbos bago ko siya nasiyahan. Tiningnan ang gatas sa bibig ng maliit na bata. Ramdam ko ang pagkasabik sa kanyang mga mata. Ang cute na batang ito ay sobrang kumain, kahit na hindi pa ako nag-asawa o nagalaga ng bata. Pero sa aking pagkakaalam, sa ganyang maliit na sanggol, dapat hindi siya kumakain ng ganito karami. Mukhang kung gusto kong ampunin ang batang ito, malaki ang magiging pressure ko sa hinaharap. Ngayon ay nauunawaan ko na, bakit noong nakaraang buhay ko, maraming katrabaho ang nagtatrabaho ng mabuti, para lang kumita ng kaunting pera para sa gatas. Ang magalaga ng bata ay talagang hindi madali. Ngunit mabuti na lang at katapusan na ng mundo. Maaari na akong makapunta sa iba't ibang lugar para sa libreng mga gamit. Hindi ako nag-aalala na walang sapat na kakayahang pinansyal. Mukhang kailangan ko nang magdala ng higit pang gatas kapag pumunta ako sa ibang lugar para maghanap ng supplies. Kailangan kong magdala ng mas maraming gatas. Ang maliit na batang ito ay tiyak na magiging mas mahilig kumain sa hinaharap. At saka, ang gatas ay karaniwang nakaselyo. Kung ikukumpara, mas mahaba ang oras ng pag-iimbak. Matapos kumain at uminom ng mabuti, si Jiroxu ay nakahiga sa infant bed na may mukhang kontento. Ang kanyang katawan na nagugutom ng matagal ay sa wakas nakakuha ng gatas. Para kay Jiroxu, wala itong pagkakaiba sa masarap na inumin. Si Jiroxu ay may ilang kuryosidad na tumingin sa akin. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang ganitong kakaibang bagay. Dapat sana ay mga biktimang uhaw sa dugo na sumisipsip ng laman, na nagawa pang pigilin ang pagnanasa sa dugo, na hindi siya agad umatake at dumighay sa kanya. O sige na nga, nakakagulat pa na kaya pa nitong maghalo ng gatas na pulbos. At kaya pa nitong pakainin ang sarili gamit ang kutsara. Masyado na itong hindi ka panipaniwala. Si Jiroxu sa kanyang nakaraang buhay ay naranasan ang buong proseso ng pagsabog ng katapusan. At siya ay matagumpay na nakaligtas hanggang sa huli sa kabila ng maraming panganib. Sa pamamagitan ng pagdaanan ng maraming buhay at kamatayang pagsubok, siya ay naging emperador. Bilang isang pambihirang empress, anong klase ng zombie ang hindi pa niya nakita? Maaari pang sabihin ang mga zombie na namatay sa kanyang mga kamay. Ang dami nun ay hindi mo na alam kung ilan. Bagaman sinasabing ang mga zombie na ito ay patuloy na mag-evolve sa hinaharap, at unti-unting magkakaroon ng talino pagkatapos ng ebolusyon. Ngunit hindi iyon mangyayari sa ngayon. Sa list, ang zombie na nasa harapan niya. Mahina na ang hininga niya. Maliwanag na ito ay isang zombie na bagong-bago pa lang ang pagkakatransform. At isa lamang itong low-level na zombie na mahina ang lakas. Ang ganitong mga zombie ay nasa bawat sulok. Ito ay ang uri na nag-transform matapos ma-infect ng zombie virus. At ang ganitong antas ng mga zombie ay tiyak na hindi magigising ng talino.
Lahat sila ay isang grupo na nakakakilala lamang sa kanilang mga instinct na mga gutom na hayop. Tumingin si Jiroxu sa zombie sa kanyang harapan. Talagang hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Pero bilang isang walang kapantay na empress, iba't ibang panganib sa buhay at kamatayan ang naranasan ni Jiroxu. Kahit na ngayon ay humaharap siya sa isang zombie, hindi siya masyadong nagpanik. Sa totoo lang, hindi alam ng zombie na ito kung bakit. Hindi pa naman ito balak na kainin siya sa ngayon. Kaya't hindi na kailangang mag-alala ng labis. Kahit na talagang nais ng zombie na salakayin siya. Bago mamatay, napuno na niya ang kanyang tiyan. Sa kabila ng lahat, naging masaya siyang patay na gutom. Hindi siya namatay na gutom sa kanyang kutson. At hindi nasayang ang kanyang pangalan bilang isang empress. Habang nag-iisip, nakaramdam si Jiroxu ng matinding antok. Ang mga araw na siya ay gutom at natatakot ay nagbigay ng matinding tensyon sa kanyang nerbiyos. Ngayon, pagkatapos makakain, ang tensyon ng kanyang nerbiyos ay sa wakas ay nakapagpahinga. Unti-unting pumikit ang mga mata ni Jiroxu. Sa wakas, hindi na niya mapigilan ang sobrang tulog. Tumingin ako sa cute na sanggol. Sarili kong tinulungan siyang magpasuso. Nailigtas ang kanyang batang buhay. Bigla akong nakaramdam ng tagumpay. Habang nakatitig sa kanya na tahimik na nakahiga sa crib. Isang sanggol na may mapayapang mukha. Na nagbigay sa akin ng napakamaaliwalas na pakiramdam. Mula ngayon, sa lungsod na ito na nilusob ng mga zombie, hindi na ako mag-isa. Munting bata, pareho tayong nagdurusa. Kaagad na dumating sa mundong ito at naharap sa krisis ng mga zombie. Huwag mag-alala. Sisiguraduhin kong maalagaan ka. Nakatulog si Jiroxu ng napakatamis. Hindi niya alam kung bakit. Kahit na may nakatayong pusakal na zombie sa kanyang tabi. Ngunit siya ay nakatulog ng tahimik. Wala siyang ideya kung gaano katagal siyang natulog. Nararamdaman lang niya na siya ay tila nakadapo sa hangin sa mga oras na ito. Akala ko'y ako'y niyayakap ng nagdaang zombie. Ang sunod-sunod na kilos ng zombie ay lalong nagpapahirap kay Jiroxu na maintindihan ito. Ngunit sa sandaling ito, mas nag-aalala siya kung saan talaga dadalhin ng zombie ang kanyang sarili. Niyaakap ko ang sanggol sa aking mga bisig. Pagkatapos, umalis ako sa silid. Ang lugar kung saan ako nahimatay matapos ang pagsabog ng zombie ay isang lumang komunidad. Ang mga gusali dito ay may kabuuang 7 palapag at walang elevator. Kaya't nagpa siya akong lumipat sa ika-7 palapag. Noong nakaraang gabi, nauna na akong naglinis sa lahat ng natitirang zombie sa pasilyo. Pagdating sa ika-7 palapag, natatakot akong ilagay si Jiroxu sa aking silid na naayos ko na. Dito ay ang tuktok ng gusali. Maaari itong makapagpigil ng mga amoy at tunog sa mataas na antas. Sa ngayon, may tuturing itong isang ligtas na tahanan. Sa harap ng sanggol na ito, sa hindi ko namamalayan, gusto kong mabawi ang dati kong pagkatao bilang tao. Kaya't nagpa siya akong gawing tahanan ang silid na ito para sa amin ng maliit na bata sa hinaharap. Kailangan ko ring unti-unting bumalik sa buhay ng tao. Ang kwartong dati balot na balot ng alikabok. Lahat yon, pinalinis ko na ng maaga. Ang pinakamahalaga ay sa silid na ito. Natagpuan ko ang maraming damit ng sanggol. At pati na rin ang mga diaper, mga bote ng gatas at mga laruan at aklat para sa mga bata. Malamang na ang dating mayari ng silid na ito ay may anak din. Maaaring nagmadali ang pamilya na tumakas pagkatapos ng pagsabog ng mga zombie. Nakatayo ako sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang labas na sira-sira. Dahan-dahan akong nagina. Hindi ko alam kung dahil ito sa sanggol. Pakiramdam ko kahit na tinitingnan ko ang mundong ito na sira. Mayroon akong maraming lakas at pag-asa sa puso. Agad kong kinuha ang diaper. Naghahanda na palitan si Jiroxu. Sumisipsip ng tubig, tuyo at hindi mababasa. Ang diaper ay talagang isa sa mga dakilang imbensyon ng tao. Sa sandaling ito, si Jiroxu ay nakakaramdam ng pangangalat sa kanyang anit. Okay lang sana kung siya ay pinakain ng zombie noon. Pero nakakapagtaka na siya ay nagpalit pa ng diaper. Hindi katulad ng likas na ugali sa pagpapakain. Ang ganitong baby diaper ay isang natatanging imbensyon ng tao. Hindi ito basta-basta nagagawa lamang sa pamamagitan ng instinct. Sa sandaling ito, sa isip ni Jiroxu, biglang sumulpot ang isang nakakagulat na ideya. Kaya ba ang zombie na ito ay may natitirang kamalayan ng tao? Hindi niya maiwasang alalahanin ang kanyang unang karanasan sa zombie na ito. Ang ibang mga zombie ay alam lamang ang magalit at sumalabog sa mga pinto. O kaya ay gumamit ng daliri upang kalusin ang pinto. Ngunit ang zombie na ito ang unang umikot sa doorknob. Ibig sabihin, ang zombie ay tunay na kayang buksan ang pinto. Dahil ang silid tulugan ay nakalok. Kaya't ginamit niya ang isang crowbar upang buksan ang kandado ng pinto. Dati, si Jiroxu ay sobrang nagugutom at natatakot. Kaya't hindi niya napansin ang bagay na ito. Ngayon, sa pag-alala, napagtanto niyang may mali. Kailan naging gumagamit ng pangpukpok ang mga zombie. At pagkatapos, hindi lang ang zombie na ito ang direktang kumain sa kanya. Kundi ginamit pa ito ng bowl para maghanda ng gatas at pinakain siya. Ito talaga ay labag sa likas na batas. Ngayon, pati diaper ay pinalitan niya para sa kanyang sarili. Mayroon bang mas absurd pang nangyari dito? Sa sandaling ito, si Jiroxu ay sobrang excited. Para bang nakatagpo siya ng bagong kontinente. Pero, sandali lang. Ang zombie na ito sa harapan ay hindi mukhang babae. Talagang hindi siya mukhang babae. Ang emperatrice ay pinalitan ng diaper ng isang lalaki. Si Jiroxu ay lumaki ang mga mata. Sa wakas, nakapag-react na siya. Napagtanto niyang kanina na nakitang walang saplot ang kanyang katawan. Ang kanyang emosyon ay naging labis na masigla. Dapat malaman na sa nakaraang buhay niya.
Pero hindi pa nahawakan ng lalaki ang kamay. Kahit na nasa gitna ng katapusan ng mundo. Si Jiroxu ay wala ring naging malapit na ugnayan sa ibang kasarian. Sa resulta, hindi siya nakaisip. Ang kanyang buong kabuhayan ay nawasak sa isang diaper. Si Jiroxu ay naguguluhan at tila walang luha para umiyak. Hindi niya inaasahan na sa muling pagsilang ay makakaharap niya ang lahat ng uri ng problema. Ang zombing ito ba ay inisip na siya ay kanyang anak na babae? Nang maisip ito, ang puso ni Jiroxu ay nanginginig. Sa kanyang isipan, hindi niya maiiwasang bumuo ng isang malupit na kwento. Marahil ang zombing ito sa kanyang harapan. Bago sumiklab ang apokalipsis, mayroon ding isang anak na minamahal. Subalit sa panahon ng katapusan ng mundo, ang buhay ng tao ay parang damo lamang. Harapin ang mga mabangis na zombing na tila mga alon. Sa mga tao, wala pang isang tao ang natira. Lalo na sa mga unang yugto ng pagsabog ng mga zombing. Para sa mga karaniwang tao na nakatira sa lungsod, halos wala ng pag-asa na makaligtas. Karamihan, ang anak na babae ng vampira ay namatay na pagkatapos dumating ang katapusan ng mundo. At sa kanyang isipan, iniisip pa rin niya ang kanyang anak na babae. Ang uring ito ng pagmamahal na lampas sa buhay at kamatayan. Nagbigay daan sa vampira na dapat ay masugid sa dugo, na itinuturing ang sarili bilang dito. Kaya nang makita siya, nagpakita siya ng kabaitan na hindi katulad ng ibang mga vampira. At ang lahat ng ginawa ng vampira sa kanyang harapan, ay talagang mga bagay na ginawa niya para sa kanyang anak na babae noon. Kahit na siya ay naging vampira na. Ngunit hindi pa rin niya mayalis ang kanyang anak na babae sa kanyang isipan. Si Jiroxu ay medyo naantig, at naawa din sa kabilang panig. Isipin mo ang isang tao na dati ay may masayang pamilya. Biglang naharap sa katapusan ng mundo. Ang lahat ng mga pamilyar na bagay sa paligid ay nagbago ng anyo. Kahit na siya mismo ay naging vampira na masugid sa dugo. Nawalan din ang pinakamamahal na pamilya. Ang pinakamalungkot ay ang vampira na ito na nawalan ng lahat. Ngunit nananatili pa ring may kamalayan bilang tao. Siya ay talagang patay na. Ngunit kailangang magdusa habang nabubuhay. Patuloy na namumuhay mag-isa sa ganitong sirasirang mundo. Walang natirang piraso ng sirasirang lungsod. Naglalakad ng nag-iisa sa gitna ng grupong mga vampira. Walang tunay na kasama na makakasama siya. Dahil may kamalayan siya bilang tao. Kaya hindi siya makakagawa gaya ng ibang mga vampira. Napayagan ang sarili na mamuhay ng isang buhay na puno ng dugo araw-araw. Ngunit dahil siya ay naging vampira, hindi na siya makakapagsama sa grupo ng mga tao. Maaari na lamang niyang makita ang mga tao na kilala niya dati. Itinutok ang mga arma sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamakaawa at galit. Zombie man o tao, pareho lang. Wala na siyang lugar para makatayo o makapwesto kahit saan. Para bang siya ay nalalayong mula sa mundong ito. Ang pinakamalungkot na tao. Ang mundong ito ay napakalawak at napakaluwang. Ngunit hindi niya kayang magkaroon ng kahit isang kasama. Ang ganitong karanasan ng nag-iisang paglalakad sa mundo, talagang nagiging mas masakit pa kaysa sa pagkamatay. Si Jiroxu ay tumingin sa harap ng zombing ito. Sa kanyang kalooban, siya ay umuungol ng tahimik. Bago siya naging emperatris ng tao. Bago ang katapusan ng mundo, siya ay isang simpleng mabait na batang babae. Mayroon din siyang mga malambot na bahagi sa kanyang puso. Dahil itinuring mo akong parang iyong anak na babae. Kaya ako, ang emperador, ay nagpahayag. Mula ngayon, ikaw na ang magiging zombing ama ng emperador. Matapos ayusin ang silid. Ang susunod na dapat isipin ay ang problema sa pag-iimbak ng pagkain. Dati, kumakain ako ng mga nagyelong karne mula sa tindahan. Ngunit hindi na ito posible ngayon. Ang munting nilalang ay napakabata pa. Maraming bagay ang kailangan isaalang-alang. Ang gatas na ito na nakuha ko sa mabilisang paraan ay tiyak na hindi sapat para sa maliit na bata. Kahit na siya ay napakaliit, kayang-kaya niyang uminom ng 3 malaking mangkok ng gatas. Ang kanyang ganang kumain ay talagang napakabuti. Huwag nang banggitin kung sakaling siya ay magtigil sa pag-inom ng gatas sa hinaharap. Kailangan pa niyang kumain ng ibang uri ng pagkain. Kaya't naghahanda akong magimbak ng mas maraming pagkain sa maliit na tahanan. Nagsulyap ako sa labas ng bahay. Sa kasalukuyan ay araw pa. Kaya naman, nagpa siya akong humiga sa sopa. Sa katunayan, ako ay isang bungo ngayon. Kahit na ang mga bungo sa kalye ay hindi ako pinapansin. Ngunit mas nag-aalala ako sa mga nakatago sa dilim ng mga nakaligtas. Kung ako'y lalabas para maghanap ng mga supply sa gitna ng araw, at matuklasan ako ng isang nakatago sa dilim na nakaligtas, takot ako na magdudulot ito ng panghihinala. Kung pansin lamang, ayos lang. Ang kinatatakutan ko ay baka ang aking tahanan at ang maliit na bata ay ma-expose din. Sa mundo ng katapusan ng panahon, ang mga tao ay hindi mas ligtas kumpara sa mga zombie. Mabilis na lumulubog ang araw. Ang buong lungsod ay nalubog sa kadiliman. Before ako umalis, sinarado ko ang hagdang bahay sa ika-7 palapag. Bukod pa rito, ang mga zombie sa gusaling ito ay naalis na ng buo. Karaniwan, ang mga dayuhang zombie ay hindi naaaksaya ng oras sa pag-akyat ng hagdang bahay. Ang maliit na bata ay sobrang bata pa. Sa loob ng silid, hindi naman ito makagagawa ng sobrang ingay. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit ko ito ginawa ay upang maghanda laban sa mga zombie. Sa kabilang banda, ito ay upang magingat laban sa mga tao. Pagkatapos maging zombie, sa loob ng 1 buwan, namuhay ako sa loob ng tindahan. Sa pamamagitan ng bintana, nakita ko ang maraming trahedya pagkatapos ng pagbagsak ng mundo. Sa simula pa lang, harapin ang krisis ng pagsabog ng katapusan ng panahon.
Karamihan sa mga tao ay nakapagpanatili pa ng kaunting kalmado at kabaitan. Ngunit habang lumalala ang mga kaso ng kamatayan, kasabay ng kakulangan sa pagkain, ang itinatagong madilim na bahagi ng sangkatauhan ay unti-unting lumalabas. At ang mga pinakamabait at pinakamasugid na tumutulong na tao, karamihan sa kanila ay namatay sa mga bibig ng mga uod na unang araw pa lamang. Naalala ko pa noong ilang araw lamang pagkatapos sumiklab ang krisis ng katapusan ng mundo. Madalas na marinig sa kalsada ang ilang mga sigaw ng mga babae. Ang gulo na yon, hindi na kailangang isipin, alam na niya kung ano ang nangyayari. At nang lumipas ang kalahating buwan, nagsimula nang mawala ng tubig at kuryente sa lungsod at may mga tao ng kusang loob na pumasok sa kalakaran ng laman upang makakuha lamang ng makakain, tungkol sa pagtulak ng kanilang mga kasama sa mga uod, upang makuha ang kanilang sariling paglikas. Ito na talaga ang karaniwang pangyayari sa katapusan ng mundo. Maging nakita ko pa ito ng aking sariling mata. Dahil walang pagkain, ang ilang grupo ng mga nakaligtas ay nagugutom na. Hindi sila makaharap sa mga uod na sabik sa dugo. Ngunit itinutok nila ang patalim sa kanilang mga kasama. Kahit na sila ay naging uod na, sa kabila ng malupit na pagnanasa ay nagpipigil pa rin hindi patayin ng tao. Ngunit may ilan pang tao na buhay. Ngunit nagsimula na silang pumatay at kumain ng kanilang mga kasama. Ang mga taong ito ay nawalan na ng pinakapayak na pagkatao. Kahit na hindi na karapat-dapat tawaging tao. Hindi nila pinapatawad kahit ang mga bata. Kung ang maliit na bata ay mahahanap nila, ang resulta ay hindi maisip. Para sa isang kagat ng pagkain, kaya nilang gawin ang lahat para dito. Hindi nagtagal. Inilagay ko ang maraming pagkain sa aking backpack. Ang natitira ay dinampot ko na lang sa aking mga bisig. Kung sa sandaling ito ay may mga nakaligtas na may night vision goggles, makikita nila ang isang napakakakaibang eksena. Sa madilim at tahimik na kalye, isang malupit na zombie ang yakap ang isang malaking bundok ng gatas na pulbos. At palihim itong naglalakad. Kasabay nito, nang magising si Jiroxue, napansin niyang walang tao sa bahay. Saan kaya nagpunta ang zombie tatay sa gitna ng gabi? Ang gusto kong umihi. Sige na, basta't may diaper. Ang imbensyon na ito ay talagang kahanga-hanga. Pero sa oras na ito, si Jiroxue ay tumingin sa bintana na hindi ganap na nakasara. Natagpuan ang dugo ang buwan sa langit sa labas ng bintana. Sa oras na ito ay mukhang napakaengkanto. Dugo, ibig bang sabihin ay gabi na ng dugong buwan? Mukhang malapit nang magsimula ang panahon ng global na ebolusyon. Tumingin ako sa dugong buwan sa itaas at naguluhan sandali. Pumunta sa isang sulok, binuksan ang lata ng gatas. Natagpuan na ito ay nananatiling puti. Dito lang ako nakahinga ng maluwag. Akala ko ako ay nagkaroon ng pulang mata. Wala namang problema sa aking mga mata. Ibig sabihin talagang naging dugong kulay ang buwan. Wala akong pakialam sa pababago ng langit. Ang gabing ito ay ginugol sa pagdadala ng mga bagay. Ang gatas, bote, at diaper ay mga bagay na kailangan ng mga sanggol. At iba't ibang uri ng merienda at laruan para sa mga bata. Pati mga aklat para sa mga bata ay hindi pinalampas. Kahit nakatapusan na ng mundo ngayon, kailangan pa ring turuan ang maliit na bata na matutong bumasa at magsalita. Si Jiroxue ay tumingin sa akin na may dalang isang tambak ng 3 taong pagsusulit at 5 taong simulation. Bigla akong nakaramdam ng pangangalit sa aking anit. Kung hindi ako nagkakamali, mukhang hindi pa ako maabot ng 1 taon ngayon. Ngayon ay nag-aaral na ako ng mga pagsusulit sa mataas na paaralan. Medyo nagmamadali ba ako? At saka, katapusan na ng mundo, may mataas na pagsusulit pa. Sa loob ng hindi nagtagal, ang bahay na ito ay halos 100 metro kwadrado, ay punong-puno na ng mga nakatumpok. Sa mga sandaling iyon, sa loob ko ay bigla kong naramdaman ang kakaibang init. Kailangan kong malaman na ako ay isang zombie. Ang dugo sa aking katawan ay matagal nang huminto sa pagdaloy. Naging nakakadiring itim kayo manggi. Ngunit kasabay nito, napansin ko na ang aking utak ay parang nahuhuwag. At naramdaman ko na ang aking utak ay tila handang sumabog. Wala akong magawa kundi umupo sa sulok at hawakan ang aking ulo. Patuloy ang panginginig ng aking katawan. Hindi ko alam kung ano talaga ang nangyayari sa akin. Kailangan ko na talagang magalit. Baka natapos na ang karanasan ng kamalayan ng tao. Kailangan ko na bang maging katulad ng mga vampira na hindi na alam kundi ang humilag? Sa wakas, nagkaroon ako ng determinasyon na muling bumangon sa buhay. Sa wakas, nakahanap ako ng bagong pag-asa at bagong layunin. Sa wakas, sa gitna ng gulong mundo, nakahanap ako ng isang kasama na maaaring makisama sa akin sa buhay. Ayaw kong magpaubaya at mawala sa ganitong paraan. Bagaman hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin. At hindi ko rin alam kung ano ang magiging akin sa susunod. Pero kailangan kong panatilihing maliwanag ang aking isipan. Ang mga itim na ugat sa aking katawan. Unti-unting bumababa ang kulay nito at nagiging berde. Kasabay nito, ang sugat sa aking balikat na tila napaka nakakatakot. Matagal nang natuyo at nagbago ito sa nakaraang buwan. Mukhang napakamarumi at nakakadiri. Pero ang nakakatakot na sugat na ito, ay biglang nagsimulang maghilom sa mabagal na paraan. Kahit na hindi ito bumalik sa dati. Pero hindi na ito mukhang kasing nakakatakot tulad ng dati. Ang mga kuko ay unti-unti ring nagbabago. Ang mga matutulis at maluwag na ngipin ay naging medyo maayos. Kasabay nito, sa tahimik na gabi na ito, biglang umuugong ang sunod-sunod na ungol ng mga zombie. Maraming mga zombie sa ilalim ng liwanag ng buwan. Naranasan din ang parehong bagay na aking naranasan. Ang katawan ay nagsimulang
At may ilang mga nakaligtas na nahahaplos ng liwanag ng buwan. Ang katawan ay nagsimulang uminit. Hindi ko namamalayan na nagkaroon ng kaunting pagbabago sa ilalim ng liwanag ng buwan. Si Jiroxu sa silid tulugan. Sa oras na ito, siya ay nahahaplos din ng pulang liwanag ng buwan sa labas ng bintana. Ang kanyang maliit na katawan ay bahagyang nanginginig. Ramdam ni Jiroxu na ang kanyang buong katawan ay mainit ngayon. Hindi ko alam kung gaano nakatagal. Nang ako'y muling magising, natagpuan kong nakahiga ako sa kalsada. Bahagyang kumilos ako. Napansin kong naging mas mabilis ang aking katawan. Ang lakas ko ay labis na tumaas kumpara sa dati. Tumingin ako sa mga zombies sa paligid. Napansin kong nagkaroon din ng malalaking pagbabago sa mga zombies na ito. Ang dati mga napakapangit at nakakadiring mga zombie. Pagkatapos ng magdamag na ito, mukhang nagkaroon ng kaunting pagkatao ang mga ito. Kahit na sinasabi na pagkatapos ng dugong buwan, ang dati araw-araw na monotonous na buhay ay tila nagkaroon ng kaunting pagbabago. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa mundong ito. Araw-araw akong namumuhay sa isang nakabubulabog na kalagayan. Sa wakas, may pagbabago na. Ang paulit-ulit na buhay araw-araw ay tiyak na nakakainit. Habang ako'y naghahanda na dalhin ang mga suplay pauwi. Ngunit habang lumalakad ako sa tabi ng isang zombie, biglang bumuhos sa aking puso ang isang kakaibang pakiramdam. Para bang may mahina at hindi tiyak na koneksyon. Hindi ako mananatiling walang karelasyon ng matagal. Tiyak na imposibleng mangyari. Ngunit agad kong natuklasan ang natatanging koneksyong ito. Hindi ito dahil sa kakaibang damdamin ko para sa zombing ito, kundi dahil sa nararamdaman kong nasa aking isipan. Para bang may mga walang katapusang sinulid na namumuhay, na nagugnay sa akin sa zombing ito. Ang mga zombing ito sa aking harapan. Para bang mga manika na walang isip at hindi makapag-isip ng sarili. At para bang mayroon akong espesyal na kakayahan, na kayang ilipat ang aking mga isip, sa pamamagitan ng mga dinakikitang sinulid. Para bang ginagamit ang sinulid upang manipulahin ang manika. Agad kong sinimulan ang pagsusuri sa aking hinala. Habang ako'y nagtuon ng pansin, unti-unting nararamdaman ang aking koneksyon sa zombing ito sa aking harapan. Pagkalipas ng ilang sandali, ang zombing ito na kanina ay naglalakad na may pilay. Biglang tumayo sa kanyang pwesto. Pasulong, pabalik, itaas ang kamay. Sa mga sirangkalye na ito, ang ulo ng zombie ay biglang nagsersisyo. Pinangalanan ko ang kakaibang kakayahang ito bilang kontrolin ang zombie. Mukhang ako rin ay may anyong emperador. Patuloy kong kinokontrol ang zombie. Minsan sumasayaw, minsan nagbabasketball. Marunong din mag-rap. Sayang lang na hindi pa rin makapagsalita ang zombing ito. At sa ngayon, makakontrol lang ako ng 2 zombie ng sabay. At kung masyadong malayo, hindi ko maibigay ng tama ang utos. Biglang, naisip ko na ang maliit na tao ay nasa bahay pa. Kaya't dali-dali kong kinontrol si Kuno, 1 at Kuno, 2. Binalikat ang mga naunang nakolektang gamit. Mabilis na tumungo patungo sa Minyu Village. Kasabay nito, sa kwarto sa ikapitong palapag, si Jiroxu ay nakaranas ng pagbabalik ng madugong liwanag ng buwan sa magdamag. Siya rin ay unti-unting nagising mula sa malalim na tulog. At nagkaroon din siya ng pambihirang kakayahan. Control ng telekinesis. Maaari niyang manipulahin ang mga bagay gamit ang kanyang kaisipan. Makakayanan niyang lumipad at kumuha ng mga bagay mula sa malayo. Talagang lampas na ito sa karaniwang kakayanan. At ang pinaka nagbigay ng kasiyahan kay Jiroxu ay, hindi lamang siya nagising sa kontrol ng telekinesis, kundi nakuha rin niya muli ang kanyang pambihirang kakayahan mula sa kanyang nakaraang buhay. Kontrol ng oras. Sa pamamagitan ng iba't ibang eksperimento, at mahabang panahon ng pagbuo ng mga kaso. Sa nakaraang buhay ni Jiroxu, may mga tao nang nagmungkahi ng paggising ng pambihirang kakayahan. Marahil ito ay may kaugnayan sa kaluluwa ng tao. Ang iba't ibang kaluluwa ay magkakaroon ng iba't ibang pambihirang kapangyarihan. Si Jiroxu ay nakaramdam ng labis na kasiyahan. Sa pagkakataong ito, siya ay mas malakas kaysa sa kanyang nakaraang buhay. Sa kabila ng muling pagsilang sa kanyang dati ng pundasyon, mayroon na siyang dagdag na kakayahan sa kontrol ng telekinesis. Ang sarili niya rin ay maaaring isaalang-alang bilang isang awaken na may dobleng talento. Sa nakaraan, ako'y tanging nakasalalay lamang sa kakayahang kontrolin ang oras. Kaya naman, sa gitna ng katapusan ng mundo, siya ay namuhay ng matagumpay. Sa kalaunan, siya ay lumago. Ang nakabibiglang kapangyarihan ng oras ay nagbigay kay Jiroxu ng kakayahang kontrolin ang buong larangan ng digmaan. Kayang ipahinto ang takbo ng labanan. Kasabay nito, maaari rin niyang bilisan o pabagalin ang daloy ng oras sa paligid niya at ng kanyang kalaban. Ang kakayahang ito ay talagang pambihira. Si Jiroxu ay umangat sa pwesto dahil sa makapangyarihang kapangyarihang ito. Sa huli, siya ay nagbago at nakamit ang titulo ng Emperatriz. Sa pagkakataong ito, ako'y hindi lamang nagtataglay ng kakayahang kontrolin ang oras. Nagkaroon din ako ng kakayahang kontrolin sa pamamagitan ng isip. Sa mga sandaling iyon, narinig ni Jiroxu ang ilang ingay sa labas ng bahay. Ang kanyang zombie na ama ba ay bumalik na. Siya na nakahiga sa kama sa mga sandaling ito. Hindi ko rin napigilang maging curious sa loob-loob ko. Hindi niya alam kung ang nakababatang zombie na ito ay may kamalayang tao. Matapos ang pagsubok ng dugo ng buwan, talaga bang magtatagumpay ang ebolusyon? Maaari bang mangyari ito tulad ng sa mga tao? Magtatagumpay ba akong magising ng mga pambihirang kakayahan? Kasabay nito, mabilis akong pumunta sa bubong. Nakita ang aking inilagay sa pasilyo. Ang aparador ay nananatiling hindi nababago sa kanyang lugar.
Dito ako nakahinga ng maluwag. Sa pagkakataong ito, nakatagpo ako ng dugo ng buwan. Ang pinakamahalaga ay nawalan pa ako ng ulirat. Ito ang aking unang pagkakataon matapos dumating sa mundong ito. Unang pagkakataon na nagkaroon ako ng pag-aalala. Mabilis akong bumalik sa silid tulugan. Napansin kong nakatitig sa akin ang maliit na nilalang sa kama. Kahit na hindi pa ako nakaranas ng pag-ibig. Pero ang eksenang ito ay nagbigay sa akin ng pakiramdam na ako ay magiging ama. Isang ganito katahimik at nakakatuwang sanggol. Sa mundong ito, tila mayroon siyang kapangyarihang linisin ang lahat. Ang maliit na nilalang. Matagal na akong hindi bumalik, dapat na nagugutom ka na, di ba? Pumasok ako sa kusina at nagsimula akong maghanda ng gatas na pulbos. Nang pinagsasama ko ang gatas sa pulbos, si Jiroxu ay tinitingnan din ang kanyang ama na zombie. Napansin niyang maraming pagbabago sa aking katawan. Mukha itong mas katulad ng tao. Ngunit ang pagbabago ay hindi gaanong kapansin-pansin. Hindi ito katulad ng alaala ni Jiroxu. Sa alaala ni Jiroxu, ang mga zombie ay dati ng mga karaniwang unang antas na zombie. At pagkatapos lumitaw ang pulang buwan na yon, nagkaroon ng mga kakaibang pangyayari sa buong mundo. Ang mga zombie na nag-evolve sa ilalim ng pulang buwan, ang kanilang katawan ay magiging labis na mataas. Maaaring ang mga zombie na may taas na 1 metro at 7 tahimik. Matapos ang ebolusyon, tataas ang kanilang taas sa 2 o 3 metro. At ang sukat ng kanilang kalamnan ay magkakaroon ng nakakatakot na pagtaas. Ang kanilang balat ay nagiging labis na matibay. Ang kanilang mga buto ay higit na mas matatag kaysa sa karaniwang mga nilalang. Yung matatabang katawan ng mga zombing yon, kumpara sa mga karaniwang zombie, ito ay labis na mas exaggerated. Kapag lumitaw ang ganitong zombie sa digmaan, napakahirap itong wasakin. At mayroon itong napakalakas na lakas. Kaya ang ganitong ebolusyon na uri ng zombie, sa nakaraan, kadalasang tinatawag ng mga tao, ng mga nakaligtas na tank type na zombie. Maaaring sabihin na ito ang bangungot ng karamihan sa mga nakaligtas. Dahil sa mga sandata ng maraming nakaligtas, hindi talaga kaya ng gano'n ng mga zombie masugatan ng karaniwang armas ng mga nakaligtas. Mayroon ding mga zombie na ang pangunahing direksyon ng ebolusyon ay pagiging mabilis. Sa aspekto na ito, wala silang natamo na nakakatakot na lakas. Ang pangunahing direksyon ng ebolusyon ay ang kanilang mga extremities at nakakatakot na mga pangil. Ang pinakamahalaga ay ang ganitong zombie ay maaaring umasa sa kanilang malakas na mga extremities at parang kurbadang pangil upang umakyat ng baliktad sa mga pader at kahit sa kisam. Ang mga kalamnan ay parang spring na may napakalakas, nakakayahan sa pagtalon at napakabilis na bilis ng pagkilos. At sa tulong ng kanyang maliksi na katawan at kakaibang anyo, maaari siyang madaling makapaglipat-lipat sa hangin. Ang mga tao na nakaligtas ay nahaharap sa ganitong uri ng zombie. Napakahirap na tamaan ito ng matagumpay. Pero hindi ito ang pangunahing issue. Ang pinaka-nakakabaliw na bagay tungkol sa zombie na ito ay siya. Ang orihinal na dila ng tao ay nagbago, na kaya pang umunat at kumontrata, at kayang magsira ng mga ladrilyo at bato, may napakalakas na agresibong kakayahan. Si Jiroxu ay maingat na naalala, isang survivor camp na kanyang sinalihan sa kanyang nakaraang buhay, kung saan ang leader ng kampo ay napakalakas. Pero dahil sa kakulangan ng karanasan sa pagharap sa ganitong klase ng zombie, nagreresulta ito sa oras ng kanilang pagtatangkang pugutan ng ulo ang zombie. Ngunit siya ay sinaktan ng nakatatakot na dila at nahulog. Dahil sa kakaibang katangian ng zombie na ito, Shuri Karita, kaya tinawag din siya ng mga nakaligtas na licker. Ang pangunahing dapat bigyang pansin ay ang kanyang nakakapagunat na mukhang nakakatakot na dila. Bukod dito, may mga zombies na pagkatapos ma-evolve, na nakakayanang palawakin ang kanilang mga buto mula sa kanilang gulugod. At kasama ng iba't ibang ebolusyon, ang mga butong ito sa huli ay lumalaki at nagiging manipis na mga lamad na bumubuo ng isang pares ng mga pakpak na buto. Upang makamit ang kakayahang lumipad, may mga napakabihirang elementong zombies na lumitaw. Ang mga zombies na ito ay nakakaya ring, tulad ng ilang mga tao, ng mga nagising na may kakayahang magsagawa ng mga elementong atake. Ngunit ang zombies na ama na ito sa harapan ay mukhang napakakaraniwan. Kahit na siya ay nagbago dahil sa mutasyon ng dugo, tila wala namang anumang malinaw na pagbabago. Sa pag-iisip nito, si Jiroxu ay hindi maiwasang ma-disappoint. Siya ay umaasa pa naman na makikita ang isang ibang klase ng ama ngayon. Pagkatapos ng lahat ay umaasa na ang kanilang kailangan ng sapat na lakas. Ang mabuhay sa mundo ng katapusan ay isang napakahirap na bagay. Kung walang sapat na lakas, madali kang matatanggal. Si Jiroxu ay may tiwala sa kanyang. Medyo kampante pa nga ang zombing ama. Sa katunayan, maliwanag na ang kanyang ama ay napaka-espesyal. Kaya't mayroon pang kamalayan ng tao. Ito sa mundo ng katapusan ay napakabihira. Kahit na bilang isang empress, si Jiroxu ay hindi kailanman nakatagpo ng ganitong nilalang sa kanyang nakaraang buhay. Si Jiroxu ay tahimik na nalungkot. Aking kaawaan sa zombie na ama. Kapag ako'y lumaki, hayaan mong ako ang magprotekta sa'yo. Kahit na si Jiroxu ay nakaranas ng malupit na katapusan ng mundo. Ngunit siya ay may sariling mga prinsipyo. Para kay Jiroxu, ang mundo ng katapusan ay hindi nangangahulugang dapat mong talikuran ang iyong pagkatao. Ang makatwirang buhay sa mundo ng katapusan, hindi ito nangangahulugang dapat umabot sa ganap na malamig ang dugo. Kahit na sa nakaraang buhay, si Jiroxu ay isang tao na may utang na loob at nagbabayad ng utang. Lalo na ngayon na siya ay muling isinilang.
at naging isang sanggol na walang kalasag. Kahit na isang sanggol na hindi kayang alagaan ang sarili. Kung hindi nakatagpo ng medyo kakaibang zombie na ama, maiiwasan ni Jiroxu na isipin ang kanyang susunod na buhay, o kaya ay matagpuan ng mga zombie at pirapirasuhin, o kaya ay mag-isa na nakahiga sa duyan at unti-unting mamatay sa gutom. Masasabi na ang kanyang zombie na ama, hindi lamang siya may utang na loob sa kanyang buhay, kundi mayroon ding pasasalamat sa pagpapalaki. Si Jiroxu ay may utang na loob at nagbabayad nito, lalo na't ito ay isang napakalaking kabutihan. Kahit na ang kanyang zombie na ama ay maaaring napakapaya. Simpleng karaniwang mababang antas ng zombie, ayos lang iyon. Si Jiroxu ay lihim na nakapagdesisyon na. Ano man ang mangyari, kailangan kong alagaan siya habang buhay. Inalagaan mo ako noon. Ako ang mag-aalaga sa iyo sa katandaan. Hindi ito dapat maging isang walang kabuluhang pahayag. Lalo na bilang si Jiroxu na muling isinilang. Alam din niya ang maraming paraan ng ebolusyon ng mga zombie. Ang pangunahing paraan ng ebolusyon ng mga zombie ay sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga buhay na nilalang. Ginagamit ang dugo at laman ng ibang nilalang, ang enerhiya para bigyan siya ng lakas. Halimbawa, ang mga zombie na sumisipsip ng tao o ibang organismo. Sa isang antas, ito ay isang likas na ugali ng ebolusyon ng mga organismo. Bukod doon, may isa pa talagang paraan. Ito ay sa pamamagitan ng pagsalakay sa mga utak ng kapwa na bumubuo ng mga kristal. Ang mga kakaibang zombie na nagkaalam ng mga pambihirang kakayahan. Anuman ang uri, sila ay magkakaroon ng isang natatanging kristal sa kanilang isipan. Ang kristal na ito ay ang pangunahing sentro ng kakayahan ng zombie. Ngunit tanging ang mga matagumpay na nagising lamang. Ang mga zombie ay makakakuha ng kristal sa kanilang utak. Ang karaniwang zombie ay wala nito. Si Jiroxu ay may plano na sa kanyang isipan. Kahit na ang kanyang ama ay may medyo pangkaraniwang kalusugan. Pero sino ang nagtutukoy na siya ay isang emperatrisa? Sa kanyang nakaraang buhay, nagtagumpay siyang manguna sa apokalipsis. Nagtagumpay siyang makamit ang trono ng emperatrisa. Pagkabuhay niyang muli, dala niya ang karanasan at mga alaala ni Wenyi. Pati na rin ang isang makapangyarihang kakayahang magising. Naniniwala si Jiroxu na sa buhay niyang ito, ay lalago ng mas mabilis at mas malakas kaysa sa kanyang nakaraang buhay. Sa pinakapangit na senaryo, pagdating ng panahon na siya ay lumaki, siya ay magnanakaw ng kristal mula sa iba pang mga evolved zombie. Nakapagdesisyon na si Jiroxu, kahit nagagamitin niya ang mga kristal na ito, upang gawing mataas na antas na zombie ang kanyang tatay. Kapag siya ay naging mataas na antas na zombie, magkakaroon ng malaking pagbabago. Ang ganitong antas ng zombie ay mayroon ng kakayahang makipag-usap. Hindi na tulad ng ibang mga zombie na humihiyaw lamang. Masasabi ko na huwag kang mag-alala tungkol sa aking zombie na ama. Ako ay isang potensyal na stock. Ang pag-aalaga sa aking sarili ay tiyak na hindi ka mapapahamak. Habang iniisip ito, si Jiroxu ay otomatikong humagod sa kanyang labi na may gatas. Napakasarap. Hindi ko alam ang iniisip ng maliit na bata. Basta't tinitignan ko lang siya na tuwid na nakatitig sa akin. Sa aking puso, tila napakawalang kagalakan. Yung mga pupil niya ay malinaw na itim at puti na talagang kakit-akit. Maging sa nakaraang buhay o sa buhay ngayon. Ito ang unang beses ko na ganito. Malapitan kong pinagmamasdan ang isang sanggol. Bigla kong napansin na ang mga sanggol ay tila may daladalang pag-asa ng buhay, na nagudyok sa mga tao na malunod dito. Little one, mag-alala ka lang sa pagtanda mo. Huwag mong alalahanin ang mundo sa labas. Nakahanap ako ng 2 pang bagong bodyguard para sa'yo. Nasa ibaba sila ngayon na nagbabantay. Dahil sa kanilang 2, magiging mas ligtas ang ating buhay mula ngayon. Umupo na ako sa gilid ng kama. Tahimik na pinapanood ang sanggol sa kama. Mabilis kang lumaki, maliit na bata. Maraming laruan ang dinala ng tatay para sa iyo sa pagkakataong ito. May mga Barbie doll at stuffed bear. Hindi mo na kailangang mag-alala na magiging tamad ka sa paglalaro. Ang 3 taon ng pagsusulit at 5 taon ng simulation, lahat ay dinala ko para sa iyo. Sa sandaling ito, lubos ko nang tinanggap ito. Ang munting batang nadampot niya dahil sa isang kakaibang pagkakataon. Itinuturing kong sariling anak na babae na inaalagaan. Matapos ang ilang pag-iisip, binigyan ko ang maliit na bata ng pangalan. Tawagin na lang natin Kiki. Kiki, huwag kang mag-alala. Papayagan ka ng tatay na lumaki ng walang alalahanin. Kahit sa panahon ng wakas, bibigyan ka pa rin ng tatay ng isang piraso ng mapayapang mundo. Tiningnan ko ang mga nagawa ko sa magdamag. Tumango ako bilang tanda ng kasiyahan. Lahat ng storage spots sa kwartong ito ngayon, at pati na rin ang mga puwang sa sahig ay napuno. Napuno ng iba't ibang uri ng mga materyales na dinala ko. Kahit na si Kiki ay medyo mas malakas ang appetite. Tiyak na sapat ito para makakain siya sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos ng lahat, kahit gaano pa man kainin ng batang ito, sa totoo lang, sanggol lang naman talaga siya. Araw-araw, maaari lamang siyang uminom ng gatas na pulbos. Sa ngayon, nakapaghanda na ako ng maraming supply. Nagpa siya akong manatili sa bahay sa loob ng ilang panahon. Sa mundo ng katapusan, ang mahalaga ay mabuhay. Dagdag pa, sa ngayon tila nagkaroon ako ng kakayahang kontrolin ang mga zombie. Ibig sabihin nito, ang mundong ito, ay hindi ganon kadali tulad ng naisip. Noong nakaraang gabi, ang pulang buwan ay mataas na nakabitin, na nagdulot sa akin ng labis na pagkabahala. May mga pagbabago sa aking katawan. Hindi ko masigurado kung ang ibang zombie ay ganoon din. Walang nakakaalam kung paano nag-evolve ang mga zombie, at kung ano ang mga kakaibang kapangyarihan na mayroon sila.
Nagpasya akong magpakasira muna sa isang panahon bago magdesisyon. Pagkatapos ng lahat, ako ay kakabuhay lamang sa mundong ito. Sa huli, nalulong ako sa atake ng mga zombie. Matapos kong bigyan ng gatas si Kiki, nagmasid ako sa loob ng bahay ng ilang sandali. Kapag nakumpirma kong walang problema sa labas, saka ako mag-iisip na lumabas. Sa anumang kaso, nakapag-ipon na ako ng maraming kagamitan. Hindi ko rin alintana kung magtagal ako ng ilang araw pa. Talagang napaka-estranghero ng mundong ito. Bawat sandali ay may kakaibang pagbabago. Kung ako lamang ang may ganito, okay lang. Sa pinakamasama ay tatanggapin ko ang buhay na ito na hindi tao o hindi zombie. Pero ngayon, kasama na si Kiki, kailangan kong maging mas malakas. Pumunta ako sa sala. Kumuha ng isang bakal na panggugupit na humigit kumulang kalahating metro ang haba. Direktang tuwid ang likod ng kutsilyo at mabigat ang katawan. Napakaangkop para sa matagal na pagpuputol. Ito ay tipikal na uri ng panggugupit na kutsilyo. Ngunit malinaw na ang mga naunang alituntunin ay hindi angkop sa kasalukuyang mundong ito ng katapusan. Matapos ang isang gabi ng kakaibang buwan ng dugo, bukod sa pagkakaroon ng kakayahang kontrolin ang ibang mga zombie, kasabay nito ang aking pisikal na kakayahan ay nakatanggap ng maraming pagpapabuti, at ang aking katawan ay kasing sensitibo na tulad ng karaniwang tao. Dati, ang kanyang mga kamay at paa ay matigas. Maaari lamang gumawa ng ilang simpleng galaw ng katawan. Ngunit ngayon, kahit naiangat ang kutsilyong ito, napakamaayos na itong kumilos. Sa hangin, ang kinang ng talim ay kumikislap ng ligaya. Bagaman hindi ako nag-aral ng anumang espesyal na diskarte sa paggamit ng kutsilyo, ngunit bilang isang zombie, ang lakas ng aking katawan ay mas malakas kaysa sa karaniwang tao. Ayon sa mga martial arts na nobela na aking nabasa noon, at sa mga galaw sa mga pelikula, sinimulan kong sanayin ang mga diskarte sa kutsilyo sa sala. Ang talim ay labis na matalim. Talagang ito ay isang nakamamatay na sandata sa malapit na laban. Ang nakamamatay na kapangyarihan ng kutsilyong ito ay mas mataas kaysa sa pampunyal. May tiwala ako. Hawak mo ang machete, siguradong naputulin ang ulo ng zombie sa gitna. Habang nag-ensayo ako ng paggamit ng kutsilyo, si Jiroksu ay nagsimulang pag-isipan ang kanyang natatanging kakayahan. Sa buhay na ito, si Jiroksu ay may kabuuang 20 puntos. Isa ito sa mga makapangyarihang kakayahan sa pagkontrol ng oras. Basta't sapat ang kapangyarihan ng isipan, maaari itong palayain. At ang isa pang uri ay si Jiroksu, ang pinakabagong gising na kakayahan sa pagkontrol ng isipan. Si Jiroksu ay lubos na nakatuon sa pag-iisip. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa isang pilak na karayom sa tabi ng kama. Pagkatapos, sa ilalim ng kontrol ni Jiroksu sa kanyang isip, ang karayom na ito ay dahan-dahang lumutang sa ere. Isang pilak na karayom ang nakalutang sa tuktok ng ulo ni Jiroksu. Mukhang labis na kamangha-mangha. Bagamat sa kasalukuyan, ang bilis ng pagkontrol ni Jiroksu sa mga bagay ay medyo mabagal. Pero naniniwala siya na basta't mayroon ng sapat na oras upang mag-practice, balang araw, tiyak na magiging isang makapangyarihang paraan ng pagpatay sa hindi nakikita. At habang unti-unting lumalakas ang kanyang kapangyarihan ng isipan, sa hinaharap, ang bigat ng mga bagay na maaari mong kontrolin ay patuloy na lalaki. Ngayon ay gumagamit tayo ng pilak na karayom. Malayong panahon, baka makontrol ko na ang mga lumilipad na kutsilyo. Sa gayoy, lumipas ang 2 araw sa isang iglap. Sa loob ng 2 araw na ito, nadyensayo ako ng sining ng kutsilyo sa sala. Si Jiroksu ay nadyensayo ng kanyang kakayahang kontrolin ang hangin sa silid-tulugan. Ang buhay nilang dalawa ay talagang masagana. Pareho silang nagsusumika para sa mas magandang buhay para sa isa't isa. Nang araw na ito, pagkatapos kong pakainin si Jiroksu ng gatas, bigla kong napansin na parang may ibang ingay sa labas. Tumingin ako sa ibaba sa pamamagitan ng bintana ng balkonahe. Nakita kong ang 2 zombie sa kalye ay nag-aaway. At ang ingay ng 2 zombie na nag-aaway ay talagang malakas. Hindi maliit na ingay kung hindi. Maririnig ako na nasa ikapitong palapag. Sa nakita ko, hindi ko maiwasang maguluhan. Wala akong nakitang tao sa paligid ng 2 zombie na yon. Matapos ang isang buwang pagsasama, alam ko nang medyo mabuti ang tungkol sa mga ganitong uri. Bagamat ang mga zombie ay sabik sa dugo at walang awa, para silang mga makina ng pagpatay na walang anumang damdamin. Sa karaniwang sitwasyon, ang mga zombie ay hindi nag-aaway sa isa't isa maliban sa pagkakaroon ng pagkain. Bihirang mangyari ang ganitong mga laban sa pagitan ng zombie. Ngunit malinaw na walang pagkain na pinag-aagawan sa ibaba. Ang 2 zombie na ito ay tila may kakaiba. Bigla kong napansin na ang 2 zombie na ito ay hindi pangkaraniwan. Ang isa sa kanila ay medyo mataas at may masiglang katawan, at ang isa naman ay maliit ang katawan. Ngunit ang bilis nito ay mas mabilis kaysa sa karaniwang zombie. Wala akong pagdududa. Kung makakaharap ko ang zombie na ito, kung matamaan ako ng isang suntok mula rito, marahil magiging dahilan ito ng pagkabasag ng buto at pagkasira. At sa harap ng matipunong zombie na ito, ang zombie na yon ay may mas payat na katawan kumpara dito. Ngunit ang mga pangpang nito ay parang 5 kutsilyo. Kapag nahawi ng dahan-dahan, makagawa ito ng 5 bitak sa katawan ng sasakyan. Nakatingin sa loob ng gusali sa 2 malalakas na zombies na nag-aaway. Ako'y nahahabag din sa aking puso. Sa loob ng 2 araw, nag-aalala ako na ang blood moon ay hindi magdudulot ng anumang epekto sa ibang mga zombies. Kaya naman hindi ako umalis. Ngayon, mukhang ang aking desisyon ay talagang napakatalino.
Ang individual na kapangyarihan ng labanan ng dalawang zombies na ito ay tiyak na mas malakas kaysa sa akin ng hindi lamang kaunti. Sa loob ng 2 araw, nadyan sayo ako ng aking estilo ng taba. Dati, may kumpiyansa ako na kaya kong harapin ang mga karaniwang zombies na madaling mapapatay. Ngunit sa ngayon, ang 2 zombies sa ibaba ay talagang nagturo sa akin ng isang aral. Kung nandyan si Jiroxue, tiyak na makikilala niya ang uri ng 2 zombies na ito. Isa ay isang malalakas na tangkat na zombie. Ang isa naman ay isang matalas na tipo ng zombie. Ang 2 zombies na ito ay itinuturing na evolved na zombie. Isa ito sa mga tipo ng zombie na madalas makita. Kasabay nito, ito ay sa simula ng katapusan ng mundo. Ang mga zombie na labis na nagpapahirap sa mga nakaligtas. Kahit na hindi ko alam ang uri ng ebolusyon ng mga zombie na ito, ngunit maari kong makita na kahit alin sa 2 zombie na ito, para sa karaniwang mga zombie, ito ay isang kamatayan. Sa sandaling ito, labis akong nagpapasalamat sa aking pag-iingat. Sa katunayan, kung hindi ako nanatili sa loob ng bahay ng ganitong katagal, baka maaari na akong maligaw at mapatay ng 2 zombie na ito, o kaya'y mapatumbakan ng ganitong klaseng zombie. Sa kasalukuyan, ang mundong ito ay mas malala kaysa, mas nakakatakot pa kaysa sa ini-imagine ko. Ngunit ako'y nagtataka, bakit ang 2 zombie na ito ay biglang nagaway? Hindi ba't ang mga zombie sa labas ay nagugutom na? Hindi naman siguro. Ang karne ng zombie ay sobrang hindi masarap. Bilang isang bahagi ng mga zombie, pagsasabi ko, hindi ko talaga nararamdaman na ang aking laman ay may magandang lasa. Ang ingay ng labanan ng 2 nitong zombie sa ibaba ay lalong lumalakas. Maraming maliliit na sasakyan sa paligid ang kanilang pininsala at sinira. Sa wakas, pagkatapos ng ilang labanan, ang tank zombie ay nabali ang gulugod ng agile zombie. Nakita ko ito at hindi ko maiiwasang mangilabot. Ngunit sa sandaling iyon, napansin ko na, ang tank zombie ay tila kumuha mula sa isa pang zombie, ng isang puting kristal mula sa loob ng kanyang ulo. Ano ito? Ano ito? Nang makita ko ang puting kristal na iyon, isang hindi maipaliwanag na pagnanasa ang umusbong sa aking puso. Tila labis ang aking pagnanais na makuha ang bagay na ito, kahit na hindi ko alam kung ano ito. Ngunit nararamdaman ko na ang aking katawan ay likas na nagnanais ng bagay na iyon. Tila kapag nakain ko ang kristal na ito ay makakabuti sa aking katawan. Kaya't ang labanan ng 2 zombie na ito ay para sa paggagaw ng kristal sa loob ng kanilang mga ulo. Matapos ang malaking zombie ay kumain ng puting kristal na buto, agad niyang sinadyang pinukpok ang kanyang dibdib at naglabas ng malalakas na daing. Ang ilang mga karaniwang zombie sa paligid ay biglang napatigil nang marinig ang ingay na ito, at pagkatapos ay pinili nilang humiwalay. Para bang sa kanilang likas na ugali ay natatakot sa malakas na pangangatawan ng zombie. Bagamat hindi ko alam kung ano ang puting kristal na buto, ngunit sa pagtingin sa sitwasyon, tiyak ako na ang kristal na buto ay tiyak na makabubuti sa mga zombie. Maaaring ang ganitong uri ng kristal na buto ay makapagpapataas ng kakayahan ng mga zombie pagkatapos ng ebolusyon. Kung sakaling makakain ko ang puting kristal na buto ng malaking zombie, maaaring makokontrol ko na ang mas maraming mga zombie na kasama. Sa kasalukuyan, hindi masyadong malakas ang aking kapangyarihan ng isip. Ang aking limitasyon ay kontrolin lamang ang 2 zombie na ito. Tiyak na walang panalo sa labanang ito. Sa ngayon, kailangan kong umasa sa talino. Pero hindi ako nagpadalos-dalos na kumilos. Kailangan pang magplano ng mga bagay tungkol sa kristal na core ng dahan-dahan. Pagkatapos ng lahat, gusto kong maging mas malakas. Ito ay para mapanatili si Kiki na malusob na lumago sa mundong ito. Pero kung sakaling masira ko ito at mamatay sa kamay ng malaking tao, wala nang taong mag-aalaga kay Kiki. Hindi ko dapat ilagay ang mga bagay sa hindi tamang ayos. Si Jiroxue na nakahiga sa kama, natural na narinig ang malaking ingay mula sa labas. Bagaman dahil sa kanyang kasalukuyang katawan, hindi siya makakita ng mga nangyayari sa ibaba. Ngunit pagkatapos ng kanyang muling pagsilang, kaya niyang hulaan kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ng gabi ng dugo ng buwan, ang buong mundo ay nakaranas ng rurok ng ebolusyon. Isang araw matapos makakuha ng muling pagkakaalam ang mga tao. Marami ring malalakas na nilalang ang isinilang sa mga zombie, at ang mga ibang hayop na nakaligtas sa alon ng mga patay, ay nagsimula ring magbago patungo sa mga ligaw na hayop pagkatapos ng dugo ng buwan. Ang mga zombie at mabangis na hayop ay nag-initiate ng patuloy na ebolusyon. Nagsimula silang maglaban at sumuong sa isa't isa. At ang mga natirang tao, harapin ang mga zombie, hindi na lang basta nagtatakbuhan. Pagkatapos ng dugo ng buwan, nagkaroon na ng kakayahang labanan ang mga zombie. Kasabay nito, ang mga tao ay nagsimula ring manghuli ng mga zombie at mabangis na hayop, upang magsagawa ng pananaliksik at bumuo ng mga gamot para sa pambihirang gen ng tao, upang patuloy na mapalakas ang kanilang sarili. Gayunpaman, ang ganitong gamot para sa pagpapalakas ng pambihirang gen ay produkto lamang ng unang yugto matapos ang pandaigdigang pagbabagong dulot ng dugo ng buwan. Si Jiroxue ay muling isinilang sa nakaraang buhay. Noong panahong iyon, ang mga tao ay nakapagsaliksik na, at nakabuo ng mas makapangyarihang paraan ng pagsasanay. Sa pamamagitan ng mga paraang ito ng pagsasanay, ang mga tao ay makakakuha ng mas perpekto at mas epektibong, upang palakasin ang kanilang sariling lakas. At si Jiroxue, bilang napakahalagang emperatris ng lahi ng tao, ang kanyang sinanay sa nakaraang buhay ay ang pinaka-nangungunang teknik, liuli na pamamaraan ng paghinga. Noong nakaraan,
Si Jiruksu ay nakaranas ng napakahirap at mahabang pagsubok sa simula. Sa kanyang pakikibaka, umasa siya sa kanyang malakas na likas na kakayahan. Paulit-ulit siyang pumatay ng daan palabas sa bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo. At pagkatapos, sa pamamagitan ng makapangyarihang pamamaraang ito ng pagsasanay, unti-unti niyang naabot ang posisyon bilang emperatris.